Ang aking kwento ngayon ay pinamagatan ko ng Babae sa Kawayanan at hango sa tunay na buhay at ayon sa aking mahal na nanay. Nakatira kami noon sa bahay ng lolo't lola ko sa isang baryo. Tawagin natin family house ng tatay ko. Ang family house ng tatay ko ay medyo malayo sa kalsada at mula sa family house ay may madaanan ka na kawayanan sa tabi mismo ng irigasyon at katabi ng puno ng duhat at sa kabila naman ay anahaw. Marami nakakakita na may babae daw na papakita sa may kawayanan at biglang nawawala pag nasa kawayanan na. Maski ang tatay ko nakita rin niya ang babae at mga kamag-anak din sa paligid, yun din ang kwento-kwento nila. Ang nanay ko naman ayaw maniwala kasi ang tagal na niyang nakatira sa family house, di man lang at wala siyang nakikitang na babae. Pag nagsabi ng tatay ko na mayroon, ang sagot ng nanay ko, lasing ka lang tay siguro, ano ba? Sagot naman ng tatay ko, oo nga, sinundan ko pa nga eh. Kaso, ayon sa tatay ko, 2:00 ng tanghali, may nakita daw siyang babae, akala na niya bakasyonista. So, sinundan niya hanggang sa may puno ng kawayan. Kaso, pag lapit niya ng kawayan, nung babae ay nawala daw bigla. So, pikit-pikit daw yung tatay ko, baka kumbaga guni-guni lang niya, pero wala talaga. So bumalik na lang siya. Ang description ng tatay ko, mahaba ang buhok ng babae. Nako, sabi ng nanay ko, tumigil ka na dyan at matakotin itong anak mo. Tignan mo mamaya, hindi na yan makatulog. Pero talaga ako, matakotin ako. Nagtatalakbong ako ng kumot. At maski anong init ng panahon noon, talagang nakatalakbong ako ng kumot dahil sa takot. Isang araw, napagdesisyonan namin na magpatayo ng sarili naming bahay ng tatay nanay ko. Siyempre, masaya ang lahat pero napili ng tatay ko na pwesto ng maging bahay namin ay malapit sa kalsada at ang kawayanan maging bakuran namin. Sabi ko sa nanay ko, Nay, di ba may ano dyan? May babae? Di ba sabi, maraming kwento-kwento na ganun? Ang sagot naman ng nanay ko, anong taon pa yun? May kuryente na tayo, may television, may VHS na, may CD na, wala na yan. Sagot ko naman, sure ka ba nanay? Sabi niya, oo, wala na yan. So, dahil gusto ng tatay nanay ko, doon pa rin kami nagpatayo. Malapit sa kalsada at bukod syempre may edad na rin ang nanay tatay ko kaya gusto nila doon pag may dumaan na tricycle mabilisan at natapos na nga ang aming bahay. Magtatatlong araw na kami nakatira doon bago nang magkwento ang nanay ko. Kahapon daw habang nakahiga siya sa sahig ng pinakasala namin, nagbabasa siya ng pocketbook, pampaantok noon, nakaidlip daw siya. May pumasok na babae, mahaba ang buhok, naglalaro daw sa hangin ang buhok niya, sabi niya sa nanay ko. Alis na ako. So nagulat si nanay ko kasi hindi naman niya kilala yung babae. So naisambit lang niya, bakit? Kasi nandito na kayo. Sabi na ng nanay ko, tapos dumiretso na siya sa may pintuan sa may likod ng kusina namin. Doon, tumingin si nanay ko nakatitig. Yun lang niya napagtanto na ang paa niya hindi sumasayad sa lupa. So bumangon na daw siya. Tapos yung mga balahibo niya nagtayuhan na daw. Tapos sakto naman na nandun yung tatay ko sa may kubo-kubo sa tabi ng kusina namin na nagpuputol ng kahoy. Sabi niya, Tay, may nakita ka bang babae dumaan dito? Ngayon lang. Sagot naman ng tatay ko, wala. So napaisip yung nanay ko, ibig sabihin, yung babae na yun ay yung kwento-kwento. Sabi na, sa isip daw ng nanay ko,
kanina may dumaan, ngayon lang, kaya sinundan ko. So, tumawa na ang tatay ko, o ngayon, maniwala ka na yung sa kwento ko? Sabi ng tatay ko sa kanya. Ngumiti na lang yung nanay ko. Anong sinabi sa'yo? Bakit nagpakita? Sabi niya, aalis na daw siya. So ang sagot ko naman, bakit? Kasi nandito na daw tayo. So, mabuti naman kung ganun para hindi matakot ang mga anak mo. At mula noon, hindi na rin nagpakita o nagparamdam man lang maski sino sa amin at mga kapitbahay, wala na hanggang sa ngayon. Patay na ang mga ang tatay nanay ko. Pero sa iba na yung nakatira, wala pa rin nagpapakita. So, talagang umalis siya.